What's up guys? Ngayon magluluto tayo ng ginataang manok. So tara, samahan nyo ako at magluto tayo. So dito, nagpainit lang tayo ng kawali at nilagyan natin yan ng mga 2 tablespoon ng mantika. Tapos, inuna nating ginisa ay ang ating mga luya. Ayan. So para lumabas yung aroma. Pero saglit lang, pwede nating isunod agad yung ating mga bawang. So yung bawang natin, medyo maliliit siya. So kasi para mas mabilis siyang maluto din. Pagkatapos, isusunod na natin yung ating mga sibuyas. So, yan, halu-haluin lang natin to hanggang medyo mag-brown yung ating mga ingredients. So, parang medyo toasted para lumabas talaga yung aroma ng ating mga ingredients po. Ayan. So, continue to mix well lang. Ayan, ganyan lang. So, halu-haluin nyo lang hanggang sa maging toasted na siya. Ayan. So kapag ganyan na nakikita nyo naman yung ating mga bawang ay medyo toasted na ng kaunti, maging yung ating mga sibuyas. So that's the time na pwede na tayong maglagay ng ating mga chicken. Ayan. So meron tayo dito mga 750 grams ng manok. So iba't ibang part to. Merong chicken thigh, meron chicken wings, chicken breast, iba-iba. Kasi isang buong manok to, so kalahati lang niluto ko. Ayan, so pagtapos niyan, halu-haluin lang natin para sa ganun, maluto siya. So habang ginigisa natin to or sinasangkot siya, ang tawag sa amin dito, ay pwede natin dinong lagyan ng paminta at patis. Para sa ganun, habang sinasangkot siya natin, ay maging malasa na ito. Ayan, so naglagay tayo ng isang damukal na paminta at mga 1 or 2 tablespoon, pwede na yon na patis. Ayan, pagtapos natin nito, pakuluan lang natin to. Ayan. So kapag kumulo na, ayan, so haluin natin po. So medyo may konti pa siyang sabaw, so hindi ko nilagyan ng tubig, nagkatas siya ng sarili niya. So kung pwede nyo nang depende po sa inyo, paglalagay nyo ng gata. So pwede nyo siyang pakatihin pa hanggang sa wala na talaga siyang sabaw, or pwede mo nang ilagay yung gata kagaya nito. Ayan, so nakadepende po yan sa inyo. Tapos, naglagay tayo ng gata. Papakuluan lang natin ito hanggang sa makati or konti na lang yung kanyang sabaw. Tapos, pagkatapos nun, pwede na nating ilagay yung ating unang piga sa gata. Tapos, naglagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng asin. Ayan. Ayan, pagtapos, takpan lang natin at hintayin nating kumulo uli. Ayan, so pagka ganyan na, so medyo konti na lang yung sabaw, so pwede na nating ilagay yung ating mga gulay na ilalahok dito. Maglalagay tayo ng papaya. Ayan. Isang buong papaya na medyo malaki ng konti. Ayan, so haluin lang natin para sa ganon. Syempre, 'di ba, yung lasa ng sabaw dumikit din sa ating mga papaya din. Ayan. So tapos, yan, pakuluan lang natin ito. Isang kulo lang to. Ayan, so pagka ganyan mapapansin nyo ay medyo konti na lang yung sabaw. So sa pagpapakati nito, talagang tiyagaan lang. It will take time din. Especially kung hindi masyadong malakas yung apoy. Ayan, so pwede mo nang ilagay yung mga dahon ng sili. So mas maganda talaga may dahon ng sili kasi yun yung magpapabango. Yan, tapos ilalagay na natin yung unang tiga ng gata. Yan, tapos pakuluan uli natin. Yun. Yan, sa pagkaganyan na, okay na yan, goods na yan, 'di ba? Napakasimple. So tikman lang natin kung okay na. Kapag okay na, kumain ka na. Kapag hindi pa, so dagdagan mo yung ingredients na kulang, like yung patis. Yan, so yun lang. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyong kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow, and mag-subscribe sa aking Facebook and YouTube channel. So maraming salamat and God bless you all. Bye-bye!